Good morning, boss. Ako si Jules Giang at ito ang Team Patrol. Ngayong napakalapit na ng 2013 midterm elections ay samot-saring mga senatorial forums na nagaganap sa iba't ibang mga lugar. Kaya ngayong umaga, naririto tayo sa UP Diliman para sa Town Hall Senatorial Forum kung saan ay magtatagisa ng iba't ibang mga kandidato upang ipakita at ipaalam sa mga kabataan ang kanilang mga posisyon ukol sa issue sa ating lipunan. Hey, good morning mga boss. Sa puntong ito ay kasama natin ang President ng UP-ETC, ang isa sa mga organizers ng Town Hall na ginaganap dito sa UP Diliman. Good morning, RJ. Good morning, Jules. Hey, RJ, pwede ba natin ipaliwanag sa ating mga boss kung ano ba yung naging role ng ETC dito, especially yung Town Hall, di ba umiikot to sa iba't ibang mga universidad? Yes, so syempre yung ETC, no, kami yung nag-invite ng mga senatoriables na pumunta dito sa event and yung mga participants na umatin. So basically, we want voters education din para sa mga youth voters. So ano ba yung pinaka-message sa gusto dalhin ng UP-ETC dito, especially malapit na nga yung midterm elections? Ano ba yung gusto nyong message na iparating sa mga kabataan? Definitely, it's about critical analysis of our candidates. We want to end the personality politics dito sa Pilipinas na dapat issue-based yung pagboto natin kahit mga kabataan tayo kasi di ba marami tayong malaking chunk ng voting population ay galing sa sector natin. And I think dapat lang na matuto tayo based on the issues na dinadala ng mga senatoriable at hindi dahil dun sa personality na meron sila. Ano dapat yung magiging batayan o basehan ng bawat botante sa pagpili nila sa May 13? Bale po sa aking mga kapwa-botante ngayong darating na Mayo 13, dapat po hindi po tayo boboto ng mga taong tingin lang natin ay gwapo o magiging tambay pogi sa Senado o merong advokasya na parang malalim ngunit hindi naman pala. Dapat po natin busisiin ang mga issue, ang mga programa at ang mga proposal nila na kung anong gagawin nila sa Senado pag naluklok sila sa posisyon na to at iba pa. Kasi po kung pipili lang po tayo ng mga tambay pogi, tambay ganda sa Senado, hindi po to magkakaroon ng magandang resulta sa ating bansa. At pangalawa po, magiging po itong mas malaking problema para sa ating mga ina, kapatid, anak sa mga darating pang panahon. Sa tingin mo, ano yung importance itong mga forums na to for the voter? I think it's very important for us to get to know who we're voting for. It's very easy to be able to assess things on paper, to look at what their plans are and everything. But I think more than that, it's important to see who the leader is behind the candidate. More than the plans that we're electing, we're actually electing certain people. So we want to get to know these people who are going to be leading us. And I think that's really what these forums are for, so that we know who are these people who might be leading us in the future. Nadinig na natin ang iba't ibang maopinyon ng mga nanood dito sa Town Hall at nakikita nga natin na mas lumalaki ang panawagan na mas maging issue-based ang ating pagpili sa mga kandidato para sa senador sa darating na May 13, 2013. Narinig din natin sa isa sa mga na-interview natin kanina na ayaw nila ng tambay pogi o tambay ganda lang sa Senado dahil nga mas narapat lamang na mas maging maayos at mas maging malalim ang ating basehan sa ating pagpili ng ating boto sa May 13. Kaya mga kabataan, ang hamon sa atin ngayon ay gamitin ang mga paparating pang mga linggo upang masulat ng mga kandidato sa ating pagpili ng ating mga senador ng bayan. Kaya para sa Good Morning Boss, ako si Jules Giang.